Hello, a blessed Sunday to all of you. Isang magandang araw na tayo ay pinagpalang mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang inyong lingkod, si Pastora Winona Abatino, ay magbabahagi tungkol sa mga may asawa o may girlfriend o tinatawag na sa Tagalog ay shota. Ayan. Minsan dumarating sa atin ang panahon na hindi nagkakaintindihan o mga bagay na salita na hindi dapat natin binibigkas upang hindi ito makasakit sa ating mga minamahal. Diba? Minsan ang lalaki, aminin na natin sa hindi, ay sensitive. Minsan, tayong mga babae kasi ay taklesa. Alam niyo ba yung time na, kaya nga ang sabi nila daw, di ba, ang babae ay maingay. So ako naman talaga ay maingay. So, I want to share with you na para maiwasan natin yung mga singalot ng buhay mag-asawa ay mga bagay na hindi dapat natin binibigkas. Una, bakit? Pangalawa, di dapat. Pangatlo, kasi. Yung tatlong salita na yan ay minsan ay hindi maganda sa tenga ng ating mga minamahal. Kasi yung word na yan ay may dating na paninisi o yung tipong inaano mo na agad siya, ginajudge o inano mo na agad siya, yung parang pinrangka in the way sense na sinisisi yon. Halimbawa, merong nagawang bagay na hindi naman niya sinasadya, ngunit nung nakita mo yung mga bagay na, bigla mo sinabi, bakit mo ginawa yan? Bakit ganyan? Dahil yung mga bagay na ganon ay hindi maganda sa tenga. O katulad na, pag kayo ay nagpapalitan ng argumento o mga salitaan, minsan nagdadialog ang mga babae na, naku, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ganyan. Hindi tama yan. Mas maganda yung gawa ko. Mas okay yung gawa ko. Yung comparison na hindi dapat, kaya yung word na hindi dapat, ay huwag nating binibigkas. Dapat ganyan ka, dapat ganun ka. Hindi ganon. Kasi sa buhay ng tao, may mga bigkas na dapat ay merong magandang dating. Magandang dating sa pananalita natin. Actually, tayo, mga babae talaga, ay kung ano na lang yung biglang isip natin, yun yung lumalabas sa ating isipan. Kaya nga nila, ang lalaki, nag-iisip pa lang yan, pero ang babae, tumatakbo na agad, nasasabi niya na agad, na hindi agad inisip kung dapat magbigkasin yung sasabihin. Di dapat ganyan ha, ayoko lang ganyan, yung ganon. Kaya, yung, kasi naman tama yung desisyon ko kaysa sa'yo, huwag ganon. Kasi, once kasi ka, pinipinpoint mo na mali siya agad. So, kayong mga girl, is about lesson na kailangan matututunan natin yung mga word na magaganda. Tama, tayo ay taklesa bilang babae, pero ang babae ay laging minsan kadalasan na nagbibigkas ng pabigla-bigla. Dahil babae nga tayo nga, sabi nga, si Adan di naman dapat nagkasala, di ba? Bakit siya nagkasala? Dahil sa atin. Dahil sa babae. Nagkasala si Adan dahil sa panunukso at pagsasalita ni Eva na kainin mo yan. Sinabi lang ng Diyos, hindi naman totoo yan. Yung parang gumawa na agad siya ng hindi siya agad nag-isip kung ano yung dapat sabihin, kung ano yung tama. Ganyan ang nature ng babae. Hindi ko sa dinadaw ng babae, Actually, aminin mo natin sa hindi, talagang maingay tayo. Ako talaga, maingay. In a sense, maingay lang. Dahil siguro, dahil sa nature ng aking as a businesswoman, as a
hindi lang as a businesswoman, as a sales stocks, as a sales agent. Actually, agent tayo as a distributor. Kailangan talaga maraming sinasabi para mapakuha natin ang ating mga customer. So in the way, ang tinuturo ko dito ay magkaroon tayo muna ng double mind bago mo bigkasin ang mga bagay na bakit? Di dapat o kasi isipin muna natin kung ito ay makakaganda sa tenga ng inyong mga minamahal. Yan ay ating natututunan bilang mag-asawa o bilang mga tao na tayo ay kailangang pahinay-hinay sa pagsasalita. Actually, sabi nga nila the more you talk, you must more mistake. Oh, English yan na. The more you talk, you must more mistake. Tingnan nyo ang mga tao na very silent. So, hindi sila gano taklesa. In the way na, ewan ko, hindi ko kasi ugali yung tahimik So, in a way, kahit maingay tayo, kailangan talaga yung always thinking kung tama ba yung word na sasabihin natin. Ayan. Pastora, tayo ay minsan talaga ay sa ating pagsasalita minsan ay hindi natin nakokontrol. Pero hindi naman tayo nagsasabi ng bad. Yung mga word lang na bakit? Bakit? Yung pabiglang bakit? O kaya, hindi dapat. Kasi, yung mga ganon. So, in the way na gamitin mo yung word na yan sa magandang salita. Yung hindi bigla na agad yun ang feed point mo. Nasa pagpapaliwanag nga ang lahat ng bagay, di ba? So, I'm happy na the more na tayo nagkakaedad, may edad daw. Uy, looking young pa rin ang inyong Pastora Winola. Kahit papunta na tayo sa senior, I'm feeling young. Hindi naman papunta. 4 years pa. Actually, 4 years pa naman. So, as a vlogger, nais kong i-share sa inyo to, yung ganon. So, may iwasan natin yung di pagkakaintindihan. Kami mag-asawa ay magkatampuhan man ay hindi namin pinatatagal. Actually, kailangan naman talaga as a lover o as a mag-sweetheart ay mayroong malawak na understanding para hindi ito magatungan at hindi lumala yung pagtatampuhan. Ito kasi nauuwi yung hiwalayan. So, ganun Kaya siguro yung iba, ma-pride. Actually, buti na lang, allergy ako sa chicken. Hindi ako kumakain ng chicken. So, yung fried chicken, alisin yan, erase natin. Pag ako ay merong hindi nasabi kaunti, by message, by text, ay sinasabi ko agad na I'm sorry, nabigla lang ako sa word na ganon. Yung sorry ay nakakapagpagaan din ng loob yan sa ating mga partner. Pag sinabi mo, sorry sweetheart, I love you, nabigla lang ako. Forgive me naman, ganon. So, nga, ang lahat naman ay kailangan nagpapakatawaran, di ba? Sabi nga ang pagpapatawad ay nagmula yan sa ating Panginoong Hesus. Nga, 77 beses, gaano karami yun? Paano kung nakakasampu ka pa lang? Di ba? Kailangan tayo may pang-unawa. Kaya nga merong 9 fruits of the Holy Spirit. Yun ang kailangan natin sa ating mga buhay. Be patient talaga tayo sa lahat ng bagay, love, understanding, trust, and kailangan talaga merong self-control sa ating mga buhay at yung faithfulness natin sa ating pagmamahalan. Yung katapatan, yung pananampalataya kay Lord. Kaya kailangan natin ng fruit of 9 of the Holy Spirit. So, yun ang aking maipapayo, ang yung BFF, kapatid sa ating Panginoon, na si Pastora Winona, ay muling nagsasabi, payo lang to, nasa inyo na yan kung gusto nyong sundin. Pero kayo, bilang para lalong lumalim ang inyong pagmamahalan, be kind and give the love of love talaga. Yung pagmamahal na wagas sa ating mga kapatner ay laging nariyan. Lalo-lalo na sa ating sa Diyos. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and
kailangan hindi kaunti, kundi whole ang pagmamahal natin sa ating Diyos at sa ating asawa, at sa ating pamilya, at sa ating mga kamag-anak, at sa ating